kasagutan sa ating mga panalangin. Ngunit mayroon tayong pananampalataya na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga pangyayari at magbibigay ng tugon sa tamang panahon. Amen. Maganda kasi. Isipin nyo maliit pa ako, nanalangin ako, nakikilala ko ng Diyos. Bihira naman kasi ako dati, Catholic mga magulang ko. Bihira akong sumimba sa Catholic. Dalaw-dalaw lang. Minsan kinukuha ko ninong. Wala, kalukuhan lang ginagawa ko sa loob ng simbahan eh. Ito yung hintayin natin kung ano yung plano niya. Hintayin natin. Pero may gilos din tayo, tayo eh. Pero ang Diyos, habang nananalig ka sa Kanya, habang nananampalataya ka sa Kanya, maghintay ka lang. May tamang panahon kasi yan na ibibigay niya. Pero yung hindi kasi tayo pwede yung masunod eh. Lord, bigay mo na sa akin to. Ito, kailangan ko na to eh. Siya yung lahat siya. Action. Kapag naghihintay tayo sa tamang panahon ng Diyos, maaari tayong kumilos sa ating mga buhay. Maaari tayong humingi ng tamang gabay at gumawa ng mga kinakailangang pagbabago. At gawin ang lahat ng ating makakaya upang mapabuti ang ating kalagayan. Amen. Yun nga po. Kikilos din po tayo. Pero lagi tayo prayer. Umaga pa lang. At sa pagkilos pa lang natin. Pag may dumating na trabaho, may binigay sa atin, panalangin lang. Lord ko na bahala. Kasi, kung wala niyang guidance niya, wala sa tulong niya, magkakaroon ng problema eh. Na-encounter ko nga isa customer ko, NB350, nakatawag ako kay Beliro. Sir, paano ba pagkalas nito? Kuya, ganito lang yan. Taas mo lang yung sa kable. Yun, may motor pool na sila eh. May motor pool na sila. Dinala sa akin, hindi lumalamig. 2 beses ako nagpalit ng expansion valve, ayaw pa rin naman. Sabi ko, Lord, ano itong problema na ito? Tulungan mo ako. Palit ako ng condenser. At saka nagpalit ako ng magandang prion. Yung prion ko nabili peke. Hindi ko mapalamig. Doon pa na yun. Pero hiningi ko kaya noong napalamig ko. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Tinulungan mo ako. Kasi kung wala sa tulong niya, wala, hindi natin kaya.